Magandang umaga po mga kapatid. Nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ah, Ito pong paggising ko ng madaling araw, ah, ako po ay nagbulay-bulay sa ating Panginoon at ako po ay nagsabi sa ating Panginoon na nanalangin po ako at sinabi ko po sa Panginoon na, Panginoon, ako po ay pagod na pagod at halos maturete ang aking kaisipan po kako sa mga balita patungkol sa ah, maraming namamatay, maraming pagkakasakit na nagaganap. Sinabi ko po sa Panginoon yung ganong bagay. Sabi ko, napapagod po yung aking kaisipan sa mga nababalitaan ko po ng mga pagkakasakit at kamatayan na nagaganap sa marami. Sabi ko, sana wala nang namamatay, Panginoon. Sana lang wala nang nagkakasakit, no po? Sabi kong gano'n. Ngunit ako na rin ang sumagot dun sa ano na yun, sa sinasabi ko na yun. Sa aking panalangin, naisip ko na rin ang kasagutan doon. Bakit tayo nagkakasakit? Bakit tayo namamatay? Kasi sabi ko nga sa sarili ko kanina rin habang ako'y nagbubulay-bulay ay ito ang kabayaran ng kasalanan na gawa ng tao. Totoo naman po, nasabi ng Bible sa Roma 6:23, ang sabi dito ay, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yun, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Yun po ang katotohanan na kaya tayo namamatay. Ano po? Kaya tayo nagkakasakit dahil sa nagagawa nating kasalanan. Sa totoo lamang po, tama po ah, yung sabi nga po ng Pastor Jun nung mga nakaraan niyang sermon. Um, sa lahat halos ng pagkakasakit, no? Sa lahat halos ng pagkakasakit ng tao, ito'y bunga ng kasalanan, no? Sa lahat daw ng pagkakasakit. Tama po 'yun, eh. Lahat halos ng pagkakasakit, lahat ah, ng karamdaman ng tao ay bunga ito ng nagawa nating mga pagkakamali, ano po, pagpapasya na hindi tama na gawin sa ating mga sarili. Kaya tayo nagkakasakit, pag-aabuso sa sarili, no? Inabuso ng tao ang kanyang sarili. Meron pa nga nagsabi na, "Di bali nang mamatay sa sarap ng bisyo." Ano? Sabi niya, "Total maikli lamang naman daw ang buhay, kaya't magpakasaya na lamang at di bali nang mamatay sa bisyo." Pero kapag nagkasakit na, yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Kapag nagkasakit na ay maalala maalala na niya yung ang Diyos. Bagamat mahirap dun sa katawan, pero buti na lang naalala pa rin ng Diyos. Ano po, naalala pa rin ng Diyos. Um, Ito yung ano 'no, ito yung katotohanan mga kapatid, na kaya tayo namamatay dahil sa ating kasalanan. Kasi ito yung parusa 'no, parusa ng Diyos dun sa ah, ginawa ng tao 'no. Sabi, malupit ba ang Diyos? Hindi, tama, tama yung hindi malupit ang Diyos 'no, dahil ba pinarusahan tayo o nagkaroon ng kabayaran ng ano, ng kamatayan, ng pagkakasala. Hindi malupit ang Diyos. Tama po yung kanyang paghuhukom na 'yon. Tama po yung kanyang hatol na 'yon 'no, na maging kabayaran ng ating pagsuway at pagkakasala ay yung pagkamatay 'no. Matigas ang ulo ng tao, sabi ng Diyos. Matigas ang ulo ng tao 'no, kaya nga umikli na rin ang buhay ng tao, eh. Kung babasahin niyo po ang Biblia noon ang tao ay umaabot ng 600 taon, 300 taon, 900 'no, 900 taon na nabubuhay ang tao. Ngunit sabi ng Diyos ay paikliin na lamang ang buhay ng tao sapagkat ang tao ay makasalanan 'no, tao ay makasalanan. 'Yun po yung katotohanan. Tingnan niyo po ngayong panahon na ito, um, ang sabi nga ng ito po ay ano lang, yung parang
pagsusuri lamang ng mga eksperto. Ang bagay ito rin ang sinabi ng Biblia, ah, ang tao daw ay ang lalaki ang halos ang edad niya ay, 60 'no, 60 sa lalaki, 60 pa 60 pagka malakas daw 70, kapagka lumagpas dun ay biyaya na 'no, biyaya. Sa babae ay umaabot daw ng mga 70 'no, 70 pataas yung buhay, yung buhay ba, yung hinahaba ng buhay. Ito katotohanan, ito meron nga akong pinanonood sa TV yung mga nangamatay na mga kilala't sikat, nakita ko sabi ko, "Ang bata, ang bata, ang bata." Ah, Kasi nga ito yung kabayaran ng kasalanan na ginawa ng tao, na ang tao ay namamatay. At sa kamatayan mayroong kalungkutan, sa kamatayan mayroong, um, pagdadalamhati, pagluha. Kaya sabi ko, "Panginoon, natuturete po ako." Parang gano'n, napapagod po ako sa mga balitang ito. Kaya lang, ito yung realidad, eh. Kaya nagpasya ako, maggawa uli ng video, para ihayag sa bawat isa sa atin na ito kabayaran ng ating mga nagagawa sa ating Panginoon. Ito yung nagagawa natin sa ating katawang pang-aabuso, na ang tao ay nagkakasakit, na ang tao ay nagkakasala. Pero mabuti ang Diyos, mga kapatid. Bagamat ang tao ay nagkasala, bagamat ang tao ay, um, nagkakaroon ng, sabi ko nga, ng pagsuway sa ating Panginoon, at nagkaroon nga ng bunga ang pagsuway na ito ng pagkakasakit at ng bunga ng kamatayan, nasabi ko pa rin na napakabuti ng Panginoon. Tingnan niyo po, ano po, ang sabi ng Roma, 3:21. Ito yung pinakamaganda, eh. Bagamat tayo ay nagkasala, ang sabi po dito, ngunit ngayon nahayag ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Yun, nahayag daw po ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinapatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at mga Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Yon. Lahat daw po ay pinawalang sala, no? Hiniyag sa tao, na ang sabi, sapagkat inihayag sa tao ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao, no? Hiniyag daw ng Diyos ito. Kanino? Sino yung pinawalang sala? Sino yung pinawawalang sala ng Diyos? No? Sino po yun? Ito po'y inihayag sa lahat ng tao, ngunit mayroong pawawalang sala. Sino ang pawawalang sala? Ito daw po yung mga taong tatanggap kay Kristo, no? Ito daw po yung mga tatanggap kay Kristo at gagawin si Kristo bilang Panginoon niya at tagapagligtas, no? Sabi, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng mananalig kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig, sabi, maging mga Hudyo man o mga Hintil. Pinawalang sala po ng ating Panginoon. Hindi sinabi diyan na lahat ng tao, no? Bagamat inihayag ang pagpapawalang sala sa lahat ng tao, ngunit hindi sa lahat ng tao. Sino? Pero ang lahat ng tao may karapatan, no? Mayroong parang ganito, tama, mayroong karapatan doon sa bagay na 'yon kung papasok siya sa pagpapawalang sala na iniaalok ng ating Panginoon Diyos. Paano? Sa pamamagitan po yan ng pananalig natin kay Kristo at gagawin natin siyang Panginoon natin at tagapagligtas. Kapatid, yan ang katotohanan ng buhay. Ang tao mamamatay, ang tao nagkakasakit, ang tao tumatanda. No? Dadating tayo sa mundong ito, ipapanganak, pagkatapos ay tumatanda, pagkatapos nito'y mamamatay, magkakasakit, mamamatay.
Yan ang katotohanan ng buhay. Pero, sabi ko nga, dito sa mundong ito ay puros dalamhati ang ating nararamdaman, puros pagluha ang ating nararamdaman. Mabuti na lamang mayroong isang Diyos na nanaog dito sa lupa upang ialay ang kanyang buhay. Siya ang namatay, binayaran sa pamamagitan ng kanyang kamatayan na po ang ating mga kasalanan. Walang iba po ang ating Panginoong Jesucristo. Siya na po ang namatay para sa atin. Kaya't ang sino mang lalapit daw at mananalig kay Kristo ay pawawalang sala, no? Pawawalang sala. At ang pinakamaganda nito, mawawala na ng kabuluhan o bisa yung kamatayang pangalawang kamatayan, no po, yung kamatayang espiritual. Mamamatay, oo, mamamatay ang ating pisikal na katawan. No, kailangan mamatay ang pisikal na katawang ito sapagkat ang pisikal na katawang ito ay hindi perpekto. Ang katawang ito ay marumi, puno ng pagkakasala, no, puno ng mahina, marupok tong katawang ito. Kaya ang katawang ito ay mamamatay sapagkat sinabi rin naman niya ng Biblia, ang katawang ito ay babalik sa alabok. Alabok sa alabok, no? Sabi babalik sa alabok, lupa sa lupa. Ngunit ang pinakamaganda dito, yung tunay na ikaw, walang iba yung iyong kaluluwa. Yun yung tunay tayo. Yun yung tunay na tayo yung kaluluwa. Ito pong ating katawang na ito, hindi ito yun yung nakikita. Ito po'y lalagyan lamang, vessel, no? Lalagyan ng tunay na tayo, na tunay na pagkatao natin. Ang tunay na tayo ay yung nandun sa loob, yung kaluluwa. At yun po yung pagnawawalang sala ng ating Panginoon. Itong katawang ito babalik sa lupa. Pero yung katawan na yung tunay na ikaw, sabi ko nga, yung ating kaluluwa ay ito yung pawawalang sala ng ating Panginoon. At ang pinakamaganda dito ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. No? At ang pinakamaganda rin ulipan nito, bagamat sabi ko nga, mayroong kamatayan, no? May kamatayan dito sa lupa, pero darating po yung panahon sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Biblia ay bubuhayin niyang muli ang mga patay at ang ating mga katawan na nabubulok ay papalitan niya ng katawang hindi nabubulok. Wow, di ba ang ganda ng pangako ng Panginoon na yon? Sa sino mang daw mga tao na tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, yung katawang nabubulok na nabalik sa lupa, katawang nagkakasakit ay papalitan daw niya ng katawang hindi na nabubulok, katawang hindi na tumatanda, katawang hindi na nagkakasakit. Mga kapatid, yan po ang pangako ng ating Panginoon. Kaya't ang sino man daw mananalig kay Kristo ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Kapatid, gusto mo ba ng buhay na walang hanggang inaalok ng Diyos sa iyo ngayon sa oras na ito? Ang sabi ng Biblia, ang sino mang mananalig kay Kristo, pawawalang sala ng Diyos. So bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba ng buhay na walang hanggang kaloob ng ating Panginoon? Simple lamang po kapatid. Gawin mo siyang Panginoon mo at tagapagligtas. Pastor Romel, Panginoon ko naman siya. Kapatid, kung totoong Panginoon mo ang Panginoong Hesus, dapat sinusunod natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na Panginoon. Sinusunod natin siya. So, hayaan nating sundin ng Panginoon. No? Gawin natin siya talagang Panginoon. Hindi lang basta parang naalala kasi natin ang Panginoon kapag may hinihingilan tayo. No? Ang tao kapag may karamdaman, naalala ang Panginoon. Hindi lang ganun, kundi um, kailangan natin gawin siya talagang Panginoon na Panginoon ng ating buhay. Siya yung Lord, Lord na Lord, Panginoon na Panginoon, Diyos na Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, ah, ang ang buhay natin dito ay pansamantala. Daraan lamang po tayo dito. Saglit, saglit na saglit. Ngunit yung nag-aantay sa atin dun sa kabilang buhay, dun ay walang hanggan. Kaya't ang Diyos nag-aalok ng buhay na walang hanggan, na ang sino man daw tatanggap sa kanyang anak na si Kristo ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan.
mawawalang sala tayo ng ating Panginoon. Kapatid, gusto mo bang um, magkaroon ng buhay na walang hanggan, nakaloob, inaalok ng Diyos sa atin? Simple lamang po, tanggapin natin si Kristo sa ating puso at gawin natin siyang Panginoon ng ating buhay. Gusto po ba natin yung kapatid? Sige po, kung gusto niyo po, ganito lamang po. Ako po yung mananalangin at sunod lamang po kayo sa aking panalangin. At ariin ninyong inyong panalangin ang panalangin ito. Hindi panalangin lang ni Pastor Romel, kundi inyong panalangin. Kapatid ha, kung sa tingin mo kailangan mo ng buhay na walang hanggan at gusto mo ng mapunta sa piling ng Panginoon, na po, sunod ka lamang po sa ating maikling panalangin. Mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Hallelujah. Nakilang Diyos. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking kasalanan. Ang kasalanan na nagdulot sa akin ng kamatayan, ng pagkakasakit. Panginoon, ang katawang ito, Panginoon, ay pansamantala lang, mamamatay, babalik sa lupa. Panginoon, ibig ko po na magkaroon ako ng buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, ako po'y nagpapasya sa araw na ito. Humihingi po ako ng tawad sa aking kasalanan. Linisin mo po ako. Patawarin mo ako, Panginoong Yesus. Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon ko. Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Yesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay na kaloob, buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kapatid, kung nanalangin ka ng panalangin iyan, umasa tayo na bibigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan sapagkat sino man daw na nanalig kay Kristo, pinawalang sala na ng Diyos. Kapatid, mahal ka ng Panginoon, damayin mo ang pag-ibig ng Diyos sa araw na ito. Magpuri ka kung sa araw na ito tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas. Magpuri ka, magpasalamat ka sa Panginoon sapagkat ang kaligtasan ito na iyong natanggap sa araw na ito ay libre mula sa ating Panginoon. Libre yan, kapatid. Binayaran na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, sa pamamagitan ng kanyang dugo na humugas sa ating mga kasalanan. Kapatid, magpasalamat ka, magpuri ka sa ating Panginoon at basahin mo ang Biblia. No? Basahin mo ang Biblia at kapag nabasa nyo na po ang Biblia, kung tinanggap mo si Kristo, umanap ka po ng simbahan na madadaluhan mo po na iniaaral ang Biblia, no? Yung Biblia, yung kompleto, yung from cover to cover. Yun yung sinesermon, no po. Ang aral ay galing sa Biblia. Mga kapatid, nawa na pagpala po kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe sa araw na ito. God bless po. Mahal ka po ng ating Panginoon. Bye-bye.